Approve na gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ako si Elaine Puentes at tinaniyan ko po kayong samahan nyo kami muli at tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno at ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Gusto namin na ibahagi rin ninyo ang inyong reaksyon, sesyon at opinion sa ating email at fan page na naka-flash po ngayon sa inyong screen. Pakilawak na kaibigan, dahil ito'y programang para sa inyo. Dito kasi walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approve, gawin natin to. Sa pagsulong o pagprogreso ng ating society, nababago ang mga pangangailangan at ang demands ng pangangailangan. Alam nating lahat, basic need ang pagkain. Pero dahil nga sa binanggit ko mga pagbabago kanina, merong mga pamamaraan na kinakailangan para ma-access natin ang mga basic needs. Ang kasama po natin ngayon, Meat Processors Association of the Philippines. Kaya huwag kayong aalis. Alamin natin kung ano mga programa nila at kung paano nakikinabang ang sambayanang Pilipino both on the business side at saka doon sa consumer side. Kaya huwag kayong aalis. Magbabalik po kami. Simula nang naging mabilis ang takbo ng pamumuhay ng mga tao, isinilang ang pangangailangan sa makabagong paraan ng paghahanda at pagpreserba ng maraming uri ng pagkain. Dahil ang karne ay isa sa pangunahing uri ng pagkain ng tao, lumaki ang industriya ng meat processing. Taong 1989 itinatag ang Philippine Association of Meat Processors Incorporated o PAMPI. Dito ay nakatutok sa mga pangangailangan ng mga lokal na pagkain sa industriya na may kalidad at halaga upang masiguro na ligtas, masustansya at dekalidad ang mga processed meat products na nabibili dito sa bansa. Sa loob ng 25 years, sinisigurado ng PAMPI na makapagbibigay sila ng mga raw materials na pasado sa pamantayan. Umaangkat sila ng karne gaya ng beef, pork chicken at cara beef na mula pa sa India. Isa sa pamantayan dito sa bansa na mula sa mga AAA plants ang mga karneng ginagamit sa meat processing. Bukod pa dito, binabantayan din nila ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng mga produkto dito sa bansa. Katuwang ng iba pang mga organisasyon, sinisigurado ng Philippine Association of Meat Processors Incorporated na ang mga pagkaing ihahain sa ating hapag ay ligtas, dekalidad at abot kaya ng mga pamilyang Pilipino. Alamin ang iba pang mga programa at serbisyong ipinagkakaloob ng PAMPI kasama si Ms. Elaine Puentes. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang organisasyong ito. Thank you, Jinky, Mark, and Weng. Mga kaibigan, kanina intro natin ay tungkol sa pagkain. Kaya lahat tayo dito concerned. Ano po? Sana po ay mag-enjoy kayo at matuto kayo sa ating topic for today. Ang kasama po natin ngayon si Mr. Francisco J. Buencamino, ang Executive Director ng Philippine Association of Meat Processors Incorporated. Sir, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin. Okay. Salamat sa pag-anyaya nyo. Nako, sana po ay mag-enjoy din kayo dito sa atin kasi maraming mga katanungan ng ating mga kababayan, no? Both on the business side at saka doon sa consumer side. That's good. Pagdating sa pagkain. At ang mga Pilipino by nature ay meat eaters talaga, no po? Oh. Definitely. Oh. Definitely. Now, sir, the need for an association to be formed dito sa grupo o industriya ng meat processing ay ipinanganak, ano po, because of the growing industry, the growing demand for meat. Ano, sir, ang pangunahing layunin ng pag-establish ng inyong organisasyon? Actually, pag nag-form ang mga trade associations, no, is because they are experiencing a commonality of problems. Nakakaroon sila ng problema, pare-pareho nilang na experience. So, pag nag-form ng association ng trade, dahil meron silang problema ang gusto nilang lutasin. In the case of PAMPI, yung Meat Processors Association, we had a common problem of sourcing raw materials. Okay. Yung hindi kami makakuha ng materials na gagamitin para sa meat processing. Pag sinabi natin materials, is meat included here? Materials ng meat processing, meat lang. Meat lang talaga. Yung lahat ng klaseng meat. No? Okay. So, you're talking of baboy. Yung manok, baka, baboy, tsaka
yung Cara beef, ginagamit din namin yan. Okay. Merong pangangailangan para pangalagaan ang mga involved sa meat processing kasi pag nagka-problema sila, magta-translate yan sa problema sa demand ng mga consumers. So, does it mean or does it follow na kapag ka-healthy yung the system no po, na nakapaloob doon ng meat processing, nakikinabang din ang mga mamamayan? Of course, because ang main concern, as a matter of fact, ang gobyerno kaya nagtatayo ng mga agencies like National Meat Inspection, Bureau of Animal Industry, they are making sure na ang pinapakain sa tao ng processor o kung sino man, healthy, safe, and of course, affordable. Right. No? Oo. Yun ang main concern. Now, alam natin sa community, of course, the government plays a huge role. Ano po? Ang community, malaki din ang role. At yung mga common players in a particular industry, malaki din to. Although, sa unang tingin, sasabihin na ito yung corporate entity of the community. Now, nung itinayo po ito, naging mas madali ba ang coordination between government agencies and those involved in meat processing? Hindi mo masasabing naging mas madali, no? Pero mas naging maayos. Okay. Naging maayos dahil nakakaintindihan na kung ano ang dapat na bantayan at ano ang dapat na suportahan. Ang naging problema lang namin when we formed our association, nag-form din ng association yung mga siyempre yung mga kumukontra sa amin, no? Ang paniwala kasi kamukha ng mga magbababoy, magbabaka, magmamanok, kaming mga processor, kakompetensya nila dahil ang produkto sa palengke, yung fresh meats, samantalang sa mga supermarket at mga groceries, yun na aming mga processed meats naman ang lumalabas. Right. So, they consider that competition. Okay. Is that correct? No, it's not, Okay. because we are the users of their products. Okay. So we just convert and we are selling the same products in another form. Okay. But yung aming ginagawa ay yung kalagitnaan nung from fresh to process. Okay. So yung gitna yung sa amin. Okay. Now, for clarity, bang pakidefine kung ano ibig sabihin ng processing as connected to meat? Well, fresh meats are not considered processed. So, ito yung mga nabibili natin sa mga palengke. Sa palengke. Okay, yung newly slaughtered. Correct. Those are what you call fresh cuts, retail cuts, and table grade. Okay. Table grade, no? Okay. Ang processed meats are coming from manufacturing grade meats. Meaning, nanggaling sila sa fresh and then na-convert in form. Okay. In form and substance, in effect, no? At lumalabas na ibang klaseng produkto. Like, kung bumili ka ng baka, karneng baka, merong kenchi, merong ganito, no? Kung ano klase. Sirloin, mga ganyan. So, yes, no? Pero kami, corned beef. Okay. So, it all comes from the same animal. Kaya lang, na-shred na siya, na-salt na siya, yun ang corning, no? Nadilata na siya. Yun. So, yun ang lumalabas naman sa mga supermarket. Okay. Kasama din dito, sir, of course, yung ham, yung hotdog. Oh, yes, definitely. Hot dog is the most processed of all the processed meats. Right. Oo. Pati yung sa, anong tawag dito, pati yung mga, di ba may frozen embutido, kasama yun, sir? Embutido, yes. Kasama na rin siya. Of course, may food preparation na yun eh. Okay. In fact, yung tocino, tapat tocino, longganisa, no, nanggagaling din sa palengke yan. At yan ay classified as processed. Those are processed, no? Okay. Ang kaibahan lang siguro, yung nabibenta sa palengke, sila may gawa nun. Yung mga nasa palengke mismo. In our case, these are factory products Okay. na we bring in the raw materials, saka ginagawa namin siyang Yan. finished products. Doon ako papunta kasi binanggit ninyo, no, these are coming from manufacturers na yung meat processing nga. At isa sa mga layunin ng PAMPI ay ang siguraduhin ang kalidad ng inilalabas na produkto ng mga miyembro nito. Oo, Okay. tama yun. Yan So, ang tama. Oo. how do you impose
the restrictions, quality-wise, doon sa mga members ninyo? Hindi ba medyo mahirap yun? Dahil of course, mga business-oriented ito. Ang hinahabol nito ay ang profit. And there are some instances na you have to compromise profit para masigurado na mataas yung quality na inilalabas mo. How do you do the check and balance? Hindi siguro kami magko-compromise ng quality Okay. because of profit. Ang main concern ng meat processor ng mga members ng PAMPI is healthy and safe and healthy foods. Okay. Okay? Now, how do we control or restrict that? It's not a restriction. It's a raw material, it's a technology issue. Pagka ang karne namin ginagamit hindi malinis, yung lata namin mamamaga. Mabibenta mo ba yun? Sino bibili noon? Okay. We have to have perfectly clean meats. So nakakasiguro ka, if you have a processed meat in shelves na nakapackage, siya ay nanggaling sa malinis. Dahil sa pagka hindi siya malinis, nakakontaminate. Pag nakontaminate, namamaga yung yung lata. Di ba? Naka-experience ka na siguro ng ganun. Na pag binutas mo, whoosh, Yes, it's a chemical process happening right, inside. that's right, no? Okay. So, that's what it is. Okay. Is there a restriction there? No, it's a technical requirement that we have to have clean, safe, and healthy foods. It's a natural Need. Yeah, parang rule of nature. Yes, yes, Ang that's nagkocontrol right. ng quality. Oo. Okay. Now, sir, of course, we know, pagkapagkain ng pag-uusapan, nandiyan ang NMIS, nandiyan ang Bureau of Agriculture, fisheries, ganyan. Pero since kayo ay nasa processing, mas nakikipag-ugnayan ba kayo sa BFAD? BFAD ba ang nagre-regulate sa inyo? Nung araw. Okay. Nung araw, pero ang nagkaroon ng kasunduan na yung Bureau and Food and Drug natin, ipinaubaya ang lahat ng bagay and concerns about meat sa NMIS, National Meat Inspection Service. Okay, malapit lang dito sa amin yan. Yan, oo. At sila ang nag-establish kung ang planta correct ang grade kaysa siya single A, double A, or triple A, no? Tsaka meron sila requirements din sa processing na dapat sinusunod. Meron din silang mga requirements na yung substances na ginagamit namin hindi pwedeng sobra ang calcium or yung ganyan. We have to follow that because they have meat inspectors in our plant. Right, okay. Oo. Napaka-importante mga kaibigan ang ating topic for today, kasi tungkol ito sa pagkain, hindi ito pinapahid lang, hindi ito yung nandyan lang, kundi we have to engage in eating to survive our daily lives. Kaya delikado rin ng papel ng gobyerno at in cooperation with, coordination with, sa mga asosasyon katulad ng PAMPI. Pagbabalik natin mga kaibigan, usapang misis, ano naman ang nagagawa ng PAMPI pagdating sa presyo ng mga bilihin, particularly ang processed meat, at saka ano ang papapilin ng PAMPI at ng Pilipinas dito po sa nalalapit na ASEAN integration. Yan po ay 2050 na, napakalapit na po yan, next year na po yan. Merong ikukwento sa atin si Sir Buen Camino, kaya wag kayong aalis, magbabalik po kami. Tuloy-tuloy po ang kwentuhan namin, even off-cam, napakarami kasing pwedeng i-discuss dito. Kanina na ikwento, nabanggit ni Mr. Francisco Buen Camino na merong mga nag-a-apply sa kanilang asosasyon na unfortunately hindi tinatanggap kasi hindi pumapasa. At merong
gustong gawin ang PAMPI na kapag ka nakita ninyo yung tatak na yon ay ibig sabihin ito, high quality ito at safe. Okay, eto na yung usapang misis. Consumerism na tayo kasi alam naman natin itong nakakaraan, nagfa-fluctuate. Pag nag-fluctuate ang presyo ng kahit anong tawag dito, prime commodity o kaya utilities, ang mga nakakunutang noo ang mga misis kasi hirap na hirap sa pagbabudget. Sir, ano ang papel ng PAMPI para mapangalagaan yung steady supply at saka steady price din ng supply ng mga processed meat products? By the very nature of commercial production, Okay. our prices have remained steady. I think for the last 6 or 7 years. Kung gumalaw man yan, it's because of market conditions, no? For example, dumating ang Pasko, tumataas ang delivery costs mo, gawa ng matraffic, tapos yung mga supermarket, pareho yung aming costs sa nakalat for those that are displayed. Kaya lang, ang supermarket, mas mataas ang kuryente nila, ang refrigeration. Right. Kasi naka-aircon sila. Sila na mismo nagtataas ng presyo, hindi kami Ibig yun. sabihin, yung mga factors beyond your control na. Beyond our control. In contrast, siyempre, yung nasa palengke, depende sa dating ng mga live animals. For example, ang baboy, tumaas ang presyo, pagkatay noon, pagdating sa palengke, mas mataas nga ang benta. And of course, you rely on those raw materials to create your product naman. Yes, we rely on these raw materials, but that's the advantage of processed meats. We can keep our prices steady because we resort to imported products, no, imported raw materials of those that we cannot acquire from here. Marami kasi kaming ginagamit na hindi masupply ng local market. Okay. Now, dumating sa atin at suki kasi ang ating bansa ng mga kalamidad. At pag dumadating ang kalamidad, madalas sa hindi ang inaasahan ay processed meat products. Because, halimbawa, katulad ng nangyari sa Tacloban, malaking bahagi dyan agricultural, livestock yan, at saka yung agri, no? Pero dahil sa napales, walang choice kundi yung immediate need ng mga tao, ang kukuhanin nilang sustenance, mga processed food. Kasama na dito ang meat because we all know, ang mga Pilipino, pagka wala sa coastal area, source of protein yan, ay ang meat. Now, sabi niyo, sir, kanina ay nag-i-import din kayo. So, do you also... Ng raw materials. Ng raw materials, Yes. of course. Halimbawa, beef, no? Oo. Okay. Paano nyo nasisiguro yung quality? Kasi nitong mga nakakaraan sa palengke, no? Narinig natin yung bagong term, yung botcha. Double dead. Yeah, yung double dead. Gayon, ang concern ng ating mga kababayan, although na-explain mo na in part kanina, yung nagbo-bloat yung lata, whatever, pero merong mga concerns din, lalo na sa mga imported meats, how we are assured of the quality and the integrity of the meat being exported. Imported, I'm sorry. Normally, well, even technically, the National Meat Inspection Service requires that our raw materials should come from AAA sources. Okay. AAA slaughterhouses, AAA fabrication plants, or cutting plants. Facilities. No? Yes. And yun ang may kakulangan dito sa atin, yung mga AAA. Okay. That's the reason we are forced to import. Kung sana merong mga AAA sources dito, then we might not have to import. No, yun ang aming ini-encourage sana sa mga livestock producers na sila ay magkasundo-sundo, magsama-sama sila, that they should partner with government to put up that facility. Okay. So we can buy from them. Okay. No? So ito malaki ang impact nito doon sa yung presyo, yung availability. That's right. Okay. Oo. Now, that's just talking about the household. Let's step out of the household, nanay, tatay, anak, si yaya, whatever. Let's step out and deal with the bigger household, which is the Philippines. Of course, the Philippines is part of ASEAN. At 2015, there's a big thing happening for member countries ng ASEAN. Malaki ang papel dito ng mga industriya, lalo na sa pagkain. What are the moves of PAMPI para maging ready ang industriyang ito doon sa tinatawag na ASEAN integration in 2015? Ang unang gumalaw dyan ay gobyerno. Ang unang gumalaw gobyerno because the Bureau of Animal Industry has successfully
rid the Philippines of this dreaded foot and mouth disease, Yes. which has prevented us from exporting. Right. But ngayon, we are allowed now by the Office of International Epizooties, which is the regulatory agency worldwide that approves sources, no, to be free of diseases. Okay. The Philippines has been declared as free from FMD. Okay. Tagal na, mga 4 years ago pa na-declare na yan. Cleared na tayo. Una, it was regional. Ngayon, it's the entire country that's already free. And we are very thankful to the Department of Agriculture for having worked on that successfully and maintaining this freedom, this disease freedom. So, because we are able to export, wala ka namang hahanapin pa sa mga kapasidad ng Pampi plants to export. We are rated globally competitive in terms of our capacity. Ang kakulangan lang natin yung raw material. Okay. Because the export market cannot, it has such a large volume na pagka sinorse natin lahat ng pangangailangan ng karne as raw material for the export market, wala na kayong mabibili Okay. na sa local market. Okay. So should be a supplemental balance of supplemental supply from imports and domestic Local, and domestic use, no? This is what we're trying to work on. Yung manufacturing grade parts na kailangan namin, we will import because they are not produced here. Right. What we can buy locally, we will buy locally as we do now. Okay. We are now doing that. So there is no Okay? conflict kasi minsan sasabihin nila kapag ka-import ang pag-uusapan, ako kawawa yung mga maliliit natin. Hindi nga, Hindi ganun yung dynamics doon. We don't see it from that point of view. Okay. Now, for example, sir, ako si Mrs. Nanonood ako ngayon sa palatuntunang approve. Ano ang direct hand ninyo para maasistihan si Mrs. at, si Mrs. sa pag-aalaga sa kanyang pamilya? Bigyan ko po kayo ng about a minute to address our audience. Well, salamat, no? Ang kailangan nating tingnan lang sa pamimili ng karne, pagka-processed meats at saka branded siya, nakakasiguro kayo na this is safe and healthy foods with the proper ingredients, no? Ang mahirap lang sa ini-examine mo, kamukha nga nang lumabas yung mga botcha, hindi malaman, ito ba botcha, hindi natin kilala, no? So, there was an information campaign that was launched by the government on this matter, and that, I think, that helps. What is important, but it becomes too technical, ang akin lang is, accept the fact that processed meats gives you safe, healthy foods and affordable because we can keep our prices steady because of our capability to balance our costs of raw materials with imports and local. That's good to know. At least merong umbrella na nakatutok dito. Correct. And also, kapag ka merong mga fluke, there could be tampering, it could be yung wrong handling ng mga processed meats, no? Meron din tayong kakampi in the person or the entity of Pampi para ito ay agad na ma-address, lalo na kung member ng Pampi yung manufacturer. Okay, well, that's good to know. That's good to know, sir. It has been a pleasure to have you here, sir. My pleasure, too, of being able to have this opportunity to explain ourselves. I hope we have more interaction in the future kasi usapang pagkain ito at ang mga Pinoy talagang mahilig kumain. Totoo po yan. Maraming salamat, sir. Diyan lamang po kayo, mga kaibigan. Ang ating po nakasama ay si Mr. Francisco Benjamino, Executive Director ng Philippine Association of Processors Incorporated. Meron tayong kakampi. Ang gobyerno, of course, nandyan, but there are times na kinakailangan may supplement na magsusuporta doon sa mga programa ng gobyerno at yung partnership na doon sa corporate sector. Ito yung mga manufacturers, of course, para alagaan ang kabuoang health o kalusugan ng ating pamayanan, lalo na kung basic commodity katulad ng pagkain ang pag-uusapan. Wala na po tayong oras, mga kaibigan. Approve na 2 minutes kasama kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo.
Martes at Huwebes ng alas 6 ng gabi kami po ay inyong makakasama. At your service, ako po si Elaine Fuentes at ito ang Approve. Gawin natin to.